Mga idol, so magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo ngayon mga idol. Ngayon mga idol, pag-uusapan natin itong item na nandito sa ating tabi mga idol. Ito yung nabili natin na pinakamurang nakita natin ng chrono mga idol para sa ating feet per second na unit. Paghanap ng FPS ng ating mga laruan di hangin mga idol. So meron din tayo dito yung nauna mga idol, yung portable na chrono. At meron din ako dito anemometer mga idol, so pagsukat ng ating wind. So ngayon mga idol, tatalakayan natin ito at titingnan natin kung paano to ayusin itong chrono na to at itong isa. Kung alin na mas maganda mga idol, subukan natin ituro or explain sa inyo yung experience ko dito sa dalawang unit na ito mga idol. So ayun na nga mga idol, simulan natin dito mga idol sa dati kong nabili na chrono. So, ito mga idol, yung nabili nating chrono. Isang portable na chrono, nabili ko to sa halaga ng 1,200 data, mga idol. At ito'y kinakabit, mga idol, sa ating unit, sa barrel. Sa dulo ng barrel, mga idol, kinakabit ito. Kung meron kang suppressor o silencer, so, ito yung ikakabit niya. Pero kung barrel lang mismo yung ikakabit mo, mga idol, meron to ditong linalagay. So, ito mga idol, nakakabit to sa ating suppressor, kaya ito yung linagay natin. So ito mga idol, sina-charge, mayroon siyang charging sa USB. So pero dito mga idol, parang bilog yung ano niya, yung port niya. So masasabi ko dito mga idol, maganda naman to, okay naman siya. Kaso ang kaibahan lang nito mga idol, hindi natin pwede matono or makuha yung magandang patama ng ating unit pag nakakabit ito sa ating barrel. Kasi nagagalaw nito mga idol or nakikialam ito mga idol sa barrel harmonic. Sabihin natin mga idol na nakasalpak ito sa ating unit at ang gamit to, pumuputo ka na at gumaganda na yung tama mo. Once na inalis mo ito mga idol, may possibility na yung patama mo mga idol is iiba. So hindi na siya ganoon kaganda nung nakakabit ito. Kasi nga yung barrel harmonic ng ating unit mga idol is hindi na siya balance pag wala nito sa unahan. So kaya mas maganda mga idol, kukunin mo lang yung average mo velocity dito. Pero pag nagtutono ka, aalisin mo ito. So hindi mo siya gagamitin. So ito namang isa mga idol, ang nabili natin is ito is malaki. Hindi na siya ganun ka-portable pa din, pero hindi na siya ganun ka-portable. So ito mga idol is mayroon siyang battery na AA, 4 na AA na battery yung kanyang nilalagay dito sa unahan. At meron ito ditong mga antena mga idol. So paano natin ito ikakabit at ano ang pwede natin magawa dito mga idol. So nabuo na natin. So itatabi na natin ito dito at mamaya dito kayo sa akin sa harapan para ma-test natin at malaman natin kung paano to gumagana. Ayan. Dito naman tayo sa isa kong item. Ito naman mga idol is napakaliit na gadget pero napakaganda para sa mga long range shooter o bumibira ng malalayo mga idol. Pero kung bumibira ka lang naman ng malalapit mga idol, kasi ewan ko sa kanila pero doon kasi sila masaya. Ako kasi masaya ako mga idol pag nakakatama ako sa malalayo. Kahit alam natin na mahirap i-retrieve, mahirap para sa unit natin, pero nagagawa naman natin at nasasayahan ako doon. Doon ako nag-enjoy mga idol. Ito mga idol is anemometer. Ito naman mga idol, yung sinusukat nito mga idol is yung wind. Kung gaano kalakas yung wind, pero yung direction mga idol, kung saan nanggagaling yung wind mga idol, is ikaw na po yung mag-identify nun. So ito magbibigay sa iyo kung gaano lang kabilis yung wind mga idol at temperature ng ating location ngayon. So ginagamit ko to mga idol kasi meron tayo dito sa cellphone natin yung Strelak app. Ito. So sa mga hindi po alam itong Strelak app, meron po tayong video na yung ginawa nito, pero karamihan pa rin talaga ayaw nila ng paid version. Wala namang problema yun. Maghanap po kayo sa Chrome, sa Google Chrome, kung may makukuha po kayong free version or parang crack version ito. Pero suggest lang, hindi po yung nag-update.
Pero ito naman, is, ewan ko, lifetime naman warranty or lifetime mo naman magagamit yung 600 pesos mo. Sulit naman, lalo na kung mahilig ka talaga, katulad ko, mahilig ka mga likot or gusto mong bumira talaga ng malalayo. Kung gusto mo matutong bumira ng mga long range mga idol, is kailangan mo isang app na ganito gamit mga idol. Range finder, anemometer, chrono, lahat mga idol. Kakailanganin mo yan para makaputo ka sa malalayong gusto mo. So ngayon mga idol, ilalapit ko kayo dito para ma-explain ko sa inyo o mapakita ko sa inyo kung paano gumagana ito. So unahin natin itong nabili natin na maliit na chrono. So ito mga idol is ito yung charging port nya. Yan. So ito mga idol is long press. So mag-on. Yan. So, pag lumabas na yan, pipindutin mo yung, pag lumabas yung FPS, pipindutin mo siya para FPS yung babasahin ito. So ulitin natin. Pag hindi mo yan pinindot mga idol, halimbawa ito, on natin. Pag hindi mo yan pinindot, yan normal. Ito mga idol, lalabas ito is meters per second. Yan. So ito naka meters per second yan mga idol. Long press, then off. Meron din dito mga idol joules at energy na pwede natin gamitin. Halimbawa, ganito, on natin ulit. Sorry. Yan. Paglabas ng SU, pindutin mo agad para ito, lalabas itong ito. Dito mo ilalagay yung bigat ng inyong pellet. Yan. Pero per grams ito mga idol, per grams. So yan, 2. Tapos kung halimbawa gusto mong bawasan, ito. Ay, wait lang. Yan. So ilolong press mo lang siya, nagbabawas na siya pa isa-isa mga idol. Kung halimbawa yung grams natin is yung pellet natin, sabihin natin 3.4 grams. Yan. So kailangan mo lang muna siya i-long press, then bababa na po yung decimal dito sa gilid. Pag ganyan, yung tataas, pag mabilis na press, yung tataas yung grams. Yan. Yan. Pag long press, bababa ito. Ay nawala. Bababa yung sa kabila mga idol. Ito naman, sabi na natin to. Ito naman mga idol is i-on natin ito dito. Yan. Pag lumabas yan mga idol, ito automatic yan, meters per second mga idol. So para makuha natin yung FPS dito, kailangan natin i-off ulit, i-on. Tapos paglabas niyan, long press. Pag lumabas yan, ito mga idol sasabing NPS, palagay ko meters per second yan. Pag isang press pa, FPS. Tapos long press, pag yellow, blink, dyan. Ay, yan. Pag dapat magbiblink yan, yan, red. Yan. Yan po, FPS na po yan. So, pwede na po yan gamitin. So, kagandahan dito, mga idol, pwede natin yan batuhan ng kahit anong bagay dyan sa loob. Ito, mga idol. Subukan natin to ipasok dito. Yan. So, kaya niya mag-read. Tapos, ang kagandahan dito mga idol, sa unit na ito, is kaya mo magtono habang ito, nababasa niya yung meters, yung FPS mo. So, hindi siya nakakabit sa yung unit mga idol. At, pwede ka pa rin mag-tune. Na monitor mo yung speed ng inyong projectile. So, pakalibawa, may flyer ka, makikita mo kung ilang speed yung flyer mo. So, makikita mo dyan kung gaano kabilis yung flyer mo, ba't nag-flyer yon, madali mo siyang ma-identify. And isa pa palang tips dito mga idol sa chrono na ito, minsan kasi nakabit ko to mga idol, yung isa hindi umilaw, yung sa likod. So, ikabit nyo lang ng maayos. Pag hindi yan umilaw, dapat kasi nag-iilaw yan ng green. Yan, yung mga kantong yan, yan. Para maganda yung reading niya. Pag hindi kasi nag-iilaw yan mga idol, minsan paiba-iba yung reading niya dito sa unahan, kasi kung dito, ito lang sa harapan yung nakakabasa sa kanya mga idol. Dito naman tayo sa ating anemometer mga idol. Ito
Nakikita nyo to. Ito naman, ilulong press lang natin ito. Mode. Yan. Nakauna po siya. Kung nakikita nyo, malakas yung hangin dito sa amin. Kaso nakatutok yan sa baba. Kaya yung nag-read niya is hanggang 2 miles per hour lang po siya. So, linagay natin to sa 2 miles per hour. Kasi, ito yung nakalagay dito sa ating chrono. So, kung makikita nyo dito, sa chrono, ito siya mga idol, yan dito. So hindi ko po yan napapalitan, hindi ko pa actually nakaliko sa settings kung kaya niyang palitan yung kilometers per hour. Pwede siguro dito. Anyways, yun ang nakalagay. So meron naman tayo dito. Kagandahan dito mga idol, isa pag nakita natin kung gaano kabilis yung speed dito, pwede natin siyang i-apply dito sa ating Strelac. So ilalagay lang natin siya dito. Halimbawa, ito 3.5. So pag nag-calculate tayo niyan, makikita natin yan na wind drift. Tingnan nyo, lumihis na po siya. So ganito kabilis o kalaki yung hold natin sa ganong distance. Actually, ito yung hold ko sa 139 yards. So na may wind drift ngayon. So yan. Ito siya mga idol. Napaka mura lang. 400 plus lang. Pero effective yan. So yung wind kasi natin is from right to left, kaya hindi ko siya makita pag ganito. Siguro pag ganito para makita natin. Wala nang wind, nag-dry. So anyways, yun mga idol. Ngayon naman mga idol, try natin yung FPS ng ating unit. Yan. Siguro mga 3 shots lang mga idol. Yan. So yan po yung speed ng ating unit dito sa chrono. So napakaganda ng chrono na yan mga idol. Ito naman po dun sa kinakabit ng ating chrono. So ito po yung mga readings niya nung bago tayo mag-tuning at tinignan natin dito kung saan tayo maghahabol. So ito po siya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po makita nyo kung bibili kayo ng ganitong mga items is alam nyo na kung alin ang best para sa inyo. Well, para sa akin mas maganda yung chronong malaki. Although malaki yun mga idol, pero at least hindi na papakialaman nun yung ating barrel harmonic. So maraming salamat. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.